Napakasaya ko nga ngayong araw guys kasi uumpisa na yung renovation dun sa pinaglalaruan ko ng 1v1. Namili na rin kami ng mga materyales para sa pangunahing pangangailangan. Bali dito nga pala namin nilagay sa tricycle ni Papa kasi kung sa motor ko lang na single hindi kaya. Sinimulan namin tong paggagawa 7 AM ng umaga. Tignan nyo, medyo madilim-dilim pa. Panis pa ang laway ko at medyo babaho ang ininga. Ang unang nilabas dito ay yung lagayan ng gagamba. Tapos ang sinunod itong 2 sako ng harina. Pinagsabay itong ibuhos ni Kuya. Tapos hinaluan ng lupang galing sa Africa. Gumawa siya ng malaking bilog sa parteng gitna. Binuhusan ng tubig para maging bulkan ang itsura. After nun guys, hinalo-halo niya to ng pinong-pino. Pinagsunod-sunod yung sementong yari sa bato. Noong una guys, hindi ko ma-imagine kung ano bang binabalak ni Kuyang gawin. Napagtanto ko, bawal pala dito ang mainipin. Bali guys, ang gagawin muna ni Kuya ay papantayin niya tong sahig. Kasi pag nag-1v1 hindi pantayan kumbaga nadudulas yung mga kalaban ko. Baka gawin nilang reason kapag nadulas sila. Aalisin ko muna guys kasi baka malagyan ng semento Mahal pa naman ang paggawa ko nito. Dahan-dahan kong iningatan at inalis tong tarpaulin ko guys. Bawal kasi tong magasgasan. Kaya tinapon ko sa tamang basurahan. Sana guys itong paggagawa hindi matagalan. Tingin mo mga ilang araw matatapos to? Mga ano yan? 1 linggo yan. Sigurado marami nang nag-aawang sa'yo, bro. Marami na nang mag-ano dito. Ano pa yun? Bali guys, ang susunod na gagawin ni Kuya lalagyan niya na ng semento yung mga bato para magpantay na yung sahig. Ilang minuto nga lang yung lumipas at ganito na yung naging resulta. Naging pantay na at lalong gumaganda. Syempre pinakinis pa guys para lalong pumatag. After nun, pinamerienda ko muna si Kuya baka magkakabag. Nagpahinga muna kami habang ang oras ay maluwag. At ayun na nga guys, after ng ilang minuto namin pahinga, balik ulit sa trabaho. So ayun, napantay na nga ng husto. Pero meron akong gustong ipabago. Bali guys, tapos na yung semento yung mga to. So nabitin ako kasi nilagyan siya ng space. May space pa siya konti. Tinan mo. So, pabili pa ako ng semento para full na siya. Nasunod na lahat ng mga sinabi ko guys. Tingnan nyo naman, masarap na sa mata. Susunod kong ipapakabit dyan, upuan at lamesa na dihila. Nakaka-excite diba? Tapos dadagdagan ko pa ng tarpaulin na napakahaba. Baka cheeky yan. Bigla nga akong nagising dito guys kasi ngayon pala yung laban ng Rora PH versus Alter Ego. Medyo nakakakaba kasi kapag natalo ang PH ako ay magpapakalbo. Pagkamulat ko pa lang, hinanap ko kaagad si Nana De Coco. Bali alas 2 na nga pala ng hapon dito sa Indonesia guys. Pagtingin ko kay Nana De Coco, nakabihis na siya. Kaya naman dali-dali na agad ako nagbihis at hindi na ako naligo pa. Ang susuotin ko nga palang damit guys ay yung binigay ni Muntun. Tingnan nyo, napakaganda. Sumisimbolo ito bilang pagsuporta sa Aurora. Natalo man ang TLPH team, nandito kami upang maghiganti ng taimtim. Ito na guys, papasok na kami. Kapag natalo yung PH dito, magpapakalbo ko. Boss, magpapakalbo ko pag natalo yung PH. Mananatili kang may buhok. Ito na nga yung pinakaantay ko guys, yung matapos tong customized table na pinapagawa ko dito sa amin. May bago kasi akong naisip, yun ay ang palutangin sa hangin. Sa tingin nyo, kayang gawin ni Kuya yung gusto ko? Feeling ko oo, walang imposible kapag determinado. Kaso nga lang guys, mukhang nahihirapan si Kuya ng husto. Sino ba naman kasing tao ang kayang magpalutang ng lamesa na may 3 metro? Pero bago yun, ang una muna namin ginawa ay etong patungan niya. Ito ang magsisilbing pangtiklop kapag ang table ay ibababa. Medyo napaisip ng malalim tong manggagawa. Wari ko'y kanya pang tinatansya. Bawat sulok binigyan ng sukat at parihaba. Mahirap na baka kapag natapos mas maiksi yung isa. Halos lahat ng kabataan dito guys excited nang makita yung kalalabasan nito. Nakabisikleta man o motorsiklo. Jake, tara. Laro tayo 1v1. Napagawa ko pa Sayang. Larong-laro na sana ako Pagtapos na lang. Sige. Tayo ka dito. Sige. Guys, di pa natatapos pero may mga nag-aamon na. Winelding na rin ni Kuya dito yung bawat gilid. Nakadikit na parang tinahinang sinulid. Napakaangas guys kasi natitiklop siya na gano'n First time ko magpagawa ng ganito guys kaya labis akong namamangha. Paano nga Kuya? Smooth. Angas. After nga nun guys, sabay-sabay nating tingnan kung ano ba yung magiging resulta nitong aking pinapagawang upuan at lamesa. Bali sample pa lang yan guys hindi pa yun yung pinaka-resulta. Isasagad kasi yan dun sa kulay pader na blue para kapag nag 1v1 makasandal yung mga likod-likod nyo. Tinanong na nga rin pala ako dito kung ano daw ba ang gusto ko, patalikod o patayo. Ang sagot ko sa kanya, miss ko na si Nana De Coco. Hindi ko kasi siya nakakasama halos 2 linggo. Nung hinatid ko siya sa sakayan, ang aking luha ay halos tumulo. Gusto ko na uli siyang makasama. Pakiramdam ko ako'y labis na nangungulila. Mahirap
din pala kapag magkalayo kayo ng distansya ng iyong asawa. Para bang may kulang at tutuloy sa tenga. Pero di bali na guys, habang wala siya, ibubuhos ko na lang muna ng lahat ng aking attention dito sa pinapagawa ko sa 1v1. Malapit na rin naman tong matapos, tiyak kanyang magugustuhan. Pangarap niya kasi ako mapanood dito habang nakikipagbakbakan. Kaya tiyak kapag dating niya, sorpresa ang aking dala-dala. Parang yun natin yung gagawin pinakalamesa guys, yung mahaba. Eto na nga ba yung sinasabi ko? Boss, laban sana itong 5. Pero okay lang ba? Ilong gamit ko. Zilong? Opo. Paano ako? Ano gagamitin ko? Moscow. Guys, paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo, hindi nga ubra yung MM sa mga fighter. Tapos zilong pa, napakahirap. Tingnan nyo naman, tinitipihan na lang ako. Pakiusap, wag na lang kayong dumayo kung ang gagamitin nyo lang fighter na hero. Mabuti na lang kanyo na iraraos ko pa rin kahit na papaano. Pero napipitas ko lang ata siya kapag nasa loob ako ng tore ko. Feeling ko simula nung nakita nilang nagzilong si Daxma, uulit-ulitin na nilang gamitin sa akin to. Subalit pangungunahan ko na kayo, eto na yung huling beses na lalaban ako sa fighter na hero. Pati talaga. Pang marksman to marksman lang kasi talaga ako guys. Tignan nyo naman anong ibubog ako sa ganyan. Sa ilang sundot niya lang meron na akong kalalagyan. Sa puntong ito meron na akong winchalan. Buong akala ko kaya ko nang makipagsabayan sa kanya. Pero nainis ako kasi tinipian niya muna ako bago niya ako burahin sa mapa. Balak ko muna sanang mag-red lap para kahit papano maka-item ako. Bigla na namang nandito. Wala na akong ibang naging no choice kundi sumabay. Buti na lang naisandal ko siya sa red lap. Hanggang sa makabuo ako ng immortality guys, pero hindi ko muna pinapakita sa kanya. Tsaka ako pinindot nung tumakbo na siya. Medyo nakuha ko ng momentum sa pagkakataong ito. Inultihan ko yung blue blob kasi alam kong nandyan lang siya sa damo. Ang nasa isip ko dito, papalag na siya. Ngunit nung paglapit ko, umatras ba naman bigla? Syempre, ang nasa isip ko, natakot na siya sa akin kaya't sinubukan ko siyang habulin. Kapag ganito guys, dapat arelto kayo kasi bubulaga na lang yan ng kusa. Ngayon ko lang napagtanto na kapag si Moscube ay nakaimo, ang kalaban ay tatakbo. Hindi ko na siya dyan sinundan guys, sapat nang malaman niya na hindi ko siya aatrasan. Bale, ito na nga pala yung build ko sa loob ng 17 segundo. Total cooldown pa naman yung winchalan ko. Pinalitan ko na ito ng malefic gun. Bigla siyang nanlambot at makukuha ko pa siya diyang mabigyan. Ramdam niya na yung pagiging seryoso ko, kaya kung mapapansin nyo, napaayos na siya dyan ng pagkakaupo. Magugulat kayo guys sa huling last build ko. Nagbuba naman ako dito ng winter melon. Naku po, panigurado mapapakape siya ngayon. Nga pala guys, kung babalakin yung dumayo dito sa amin, marksman to marksman na lang ang aking kakalabanin. Pero tinitiyak ko kapag ako'y inyong natalo sa MM to MM, meron akong regalo para sa inyo. Kapag fighter kasi yung gamit nyo guys, hirap na hirap ako. Kita nyo naman sa mga nakaraan kong video. Baka cheeky yan. Sa mga gusto nga palang lumaban sa akin guys, dayuin nyo na lang ako dito sa General Trias Cavite o kaya naman sabihin nyo sa akin kung taga saan kayo. Ako na mismo ang tutungo papunta sa inyo. At ayun na nga, hindi pinalad yung Zilong user for today's video. Nagawa ko siyang talunin kahit nung Elri, ako'y nakawawa rin. Nakailang kills ka sa akin ba? Kahit hindi ka skin sa ano. Ay, crazy kayo rin. Tayo pa lang skin tayo. Kuya, wala naman kami na-order na ganito ah. Grabe, napakamahal nito. Ayusin niyo naman yung pagde-deliver niyo. Sigurado ba kayong sa amin to? Halos di na nga kami gumagasa. Ano, bahala. Pasok na doon. Kaya wait lang bubuksan ko to. Baka kung ano naman na ito eh. Wow! Infinix GT50 Pro! Ito ba yung official gaming phone ng MPL? Grabe! Ito yung ginagamit ng mga pro players! Hydroflow liquid cooling na siya, tapos 144 FPS gaming ecosystem. MLBB certified for high frame rate gameplay na din. At ang malupit pa dyan, pressure sense GT trigger na siya. Dahil dito, hindi mag-overheat yung cellphone mo kahit sobrang tagal mo maglaro. Magiging stable at smooth lahat ng gameplay mo. Sobrang sulit ng phone na to, lalo na sa mga everyday gamers, creators, and lifestyle user. May iba't ibang color design pa ang phone na to. Abangan ngayong June 10 ang official launch ng Infinix GT50 Pro. May mga freebies at discount up to 11,999 pesos.